po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Sa mga kwento nyo kasi parang sa dibdib eh. So, alam po ano yung tatanong ko tuloy. Kasi bakit ganun? Bakit pa ba natin pinaabot sa ganito? Bakit naging president pa siya? Ngayon, meron mo pala tayong pwede, diba sa kanya pa na hindi siya karapat pa maging president. Bakit po ganun? Opo. Maraming salamat po sa katanungan nyo na meron naman pala na ipapatusan na laban kay Bongbong Marcos, bakit naging presidente pa. Totoo po yun, meron talaga. No? Ang problema po, noong matuklasan namin na siya ay lulong sa ipinagbabawal na gamot, ay noong 2012 pa. At ako po noon, bilang ahente ng PIDEA, ay nakatali doon sa confidentiality ng aming trabaho. Hindi po ako autorisado na mag-reveal o maglabas ng anumang sekreto, lalo na paglalagay sa sa kapahamakan ng aking mga kasamahan at ganoon din ang ahensya. Pero dahil nga din noon kasi sakop po ako nung pagtitiwala na kahit ako ay mawala sa tungkulin o mawala doon sa PIDEA, ay umaasa po ako nung panahon na yon na itong trabaho na ito ay ipagpapatuloy lang. Kaya lang nga po, yun nga po, no? Talagang hindi po patuloy. Pero nga, sabi ko nga po sa inyo, kung ako ay mabigyan ng pagkakataon, at ito po ay ipinangako ko sa aking pamilya, sa aking asawa at mga anak, na kung ako ay muling kakalooban ng pagkakataon ng taong bayan at loloobin ng Diyos, ako mismo ang magpoposas kay Bongbong Marcos. Meron talagang malaking plano na lokohin ang Pilipino. Ang nasa likod nito, ang utak nito, as far as I can, sa pagkakaalam ko, ay si Amy Marcos. Siya yung lumapit kay Inday. Si Amy Marcos, alam niya na drug addict ang kapatid niya. Siya mismo nagsasabi sa amin, pero bakit hindi siya nagsasalita ngayon? Kasi siya ay isang Marcos. At ang Marcos, na natutunan ko, ay talagang hayok sa kapangyarihan at talagang sa pera. Yan talaga, Marcos Romualdez. So, kung babalikan ko yung bakit ako na very anti-Marcos, bakit ako naboto? Bakit ako naloko? Diba? Kasi naniwala ako kay Inday. Naniwala ako kay Inday. So, tama ba yun? Tingin ko mali yun eh. Kung babalikan ko yun, bakit ako maniniwala kay Inday? Diba? Kay PRRD ako nagtrabaho, diba? So, sa madaling salita, tingin ko talagang mangyayari dito sa Pilipinas kasi tayo, isang lipunan na kung bumoto ay parang bumoboto ka ng artista. Diba? So, napakaganda na yung oportunidad na tayo ay mag-mature bilang isang bansa na sobrang tayo nasaktan dito ngayon. Malagim, talagang nasaktan tayo dito at maganda yon. Maganda na nasasaktan tayo kasi magtatanda tayo. So, pero yung isa pang oportunidad nakikita ko, natututo tayo maging united bilang isang bansa kasi yun ang isang kahinaan ng Pilipino, yung dito yung Bisaya versus Ilocano, etc. Pero ngayon magkakaisa tayo dito. Yun yung paraan na kailangan tutunan natin. Kailangan magkaisa tayo at kasi masyado tayo, malaki yung ibinabayad natin sa lessons na ito, di ba? Kung baga sa tuition, mahal-mahal ng tuition na ibinabayad natin. Ngayon, so, tutunan natin na, di ba? Tutunan na natin na susunod kahit na sino pa nagsabi yan, di ba? Na bukoyin mo yan kasi unity, kasi continuity, yung katulad na sinabi ni Bakag, di ba?
Maniwala ka ba doon? Tingnan mo yung track record niya. Ano bang ginawa niya nung governor siya, congressman, senator? Wala. Zero. Zero ang ginawa niya. Diba? So, yun ang gamitin natin ang utak natin. Thank you. Siguro dagdagan ko at para kahit paano naman yung opinion ho natin ay nabubuo. Alam niyo kung bakit nanalo po ang mga Marcos? Dahil po kagaya po binabanggit ni Dr. Amadoy. Nanalo ho sila because of Duterte at Mindanao. Yes. Kami mismo, pamilya. Kami 3 years na ho kami nagpapakahirap para ho patakbuhin si Inday Sara. Ako mismo, nagtayo ako ng sariling headquarters sa buong Pilipinas. Mayroon ako sa NCR, mayroon ako sa Cebu, mayroon ako sa Lanao. Hindi ho tayo nagpapatakbo ng bangat at gatay. Ibig sabihin, dahil yung pagtitiwala, pagmamahal po natin kay Duterte, at yung mga nagawa, wala naman, hindi naman po lingid sa kalaman ng Pilipino bawat Pilipino. Gaano karami ang nagawa ng Duterte administration. Hindi lang ho nakikita at hindi lang nabivisualize ng bawat Pilipino kasi sa ngayon sinasabi na nila ng mata at tainga ng tao. Bilangin nyo ho, sino ang may kagagawa nitong bell, thousands po na mga kalsada, tulay at itong subway po natin. Hindi lang mo yan. Sino po ang nagpataas ng sahod ng mga military at mga teacher? Di ba? Pre-education po. Halos, alam po natin lahat yan. Nakita po natin, ang judicial sa Pilipinas ay naging maganda ang pag-execute. Una, takot sa kanyang mga tao dahil sa kanyang kagalingan at kabutihan. Hindi naman tayo natatakot sa kanya dahil matapang Natatakot tayo sa kanya dahil yung kanyang kaalaman ay alam na malusog yung kanilang administrasyon sa pagbibigay ng kabutihan sa mga Pilipino, mga mahihirap, dahil sila po ay nanggaling sa mababang posisyon. Alam po nila yung kahirapan ng mga tao sa ilalim. Alam po nila yung kahirapan ng mga mahihirap na tao. At ano po ang naging protekta na ginawa po ng administrasyon ni Duterte? Di ba tayo mga mahirap na tao na protektahan? Tama ho ba? Tama. Hindi ho niya binigyan ng maprotekta ng mga mayaman. Ngayon lang po nangyari. Umalik na po ang mga higanting mga milyonaryo sa ating bansa. Ay tayo po, alam po natin na nanalo si Bangag dahil po sa pagkakaisa natin yung suporta kay Vice President ay tiwala sa kanya nung magsabi siya kahit po sa amin. Dahil yung team ho namin nung nasa Cebu kami, kasama ko si Congressman Pablo, si PJ, lahat po ng mga mayors, ng mga kasamahan ko, iba't ibang sektor, umiyak na po, walang ibang ginawa ko, hindi sayang talaga ang pagiging continuity ng magandang programa po ng ating dating mahal na Pangulo, si Duterte. So, wala ho tayong ibang gagawin, dahil sa tiwala natin, kagalingan natin kay Vice President, kay sumunod po tayo lahat. Wala na po tayo nagawa kung hindi bumuto po sa kanila. Kaya po sila nanalo. Napakalinaw. Hindi naman po sila mananalo eh. Kung makikita niyo, mas mataas pa ho kay Vice President kaysa kanya. Alam po natin, hindi naman po, hindi lingid sa kalaman ng mga tao. Lalo na yung mga taong nakaharap po sa pangarap sa Pilipinas. Alam po na drug addict po ang ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Kain na kayo Pwede po ba pababatiin lang natin si Doktora ulit bago po siya kasi andyan po yung kanyang ama sa So maraming salamat ka na ako nang umalis kasi yung papa ko nag-stroke kasi siya. So thank you. Gusto ko yung sinabi ni Sir. Gusto ko yung sinabi niya ito sa Mahihirap kasi nakita ko talaga yun kay President Duterte. Paulit-ulit pati sinasabi niya sa amin, ang mahihirap ang meron lang silang gobyerno. So
So kapag hindi nyo ginawa ang trabaho ninyo, nahihirapan nyo pa yung mahirap. Tsaka nakita ko yung pagmamahal niya. Tunay na pagmamahal sa mahihirap. Alam mo yung kapag kumakain, hindi siya magnanakaw. So, malitan na kwento bago ako umalis. Pag kami kumakain noon, sasabihin niya, o ito lang yung ulam natin, meron tayong piniritong isda, meron tayong sabaw, meron tayong gulay, tapos may prutas, tsaka may dessert. Sabihin niya, okay naman yan na. Kasi hindi naman natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. Halos araw-araw, pag kumakain kami yan ang sinasabi niya. Tapos may isang beses na bumalik ako sa Malacanang, si Bangag na yung president, may meeting ako nun mula breakfast hanggang lunch. Sobra ko nagulat kasi meron silang buffet. Mula breakfast hanggang lunch na may steak, merong prawns, may pangmayaman, pera ng taong bayan. Diba? So, yun, yung sinasabi ni Vice President na we deserve better, we deserve the best. Kung hindi tayo naniniwala doon, ito yung magiging president natin. Pero pag naniniwala tayo doon, we deserve better, our children deserve better, we deserve the best, ipaglalaban natin ang ating bansa. It is worth fighting for. At ang ninanakaw na sa atin ay ang pagkatao natin. Yung mga karapatan natin pang tao. Bakit ba natin ipinaglalaban ang karapatan natin? Na mamahayag ng malaya or magsalita ng malaya or yung pamamahay mo, di ba? Meron kang karapatan dyan, your rights to life, liberty, and property. Kasi ang pagkatao natin, ang pagiging tao, ay pagiging malaya. Yun ang humanity, yun ang nature natin. Maging malaya. At ang mga bansang malaya, yan yung mga progresibo at yan yung mga masasayang mga bansa. Kasi yung mga tao doon, mataas ang antas ng pag-iisip na ang mga pangarap ng mga anak nila ay matatayog din. Pero kapag ang bansa ay isinusupid, takot ang mga tao at hindi na nangangarap ng matataas. So, ang ginagawa natin ngayon ay para sa mga anak natin, mga apo natin, at ang salin-lahing Pilipino. So, mabuhay kayo kasi napakagaling ninyong mga Pilipino. Thank you.